tayo sa water allocation at contingency plan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Tubig naman tayo sa mga dam. Ating aalamin kasama si Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. David, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood po ng inyong programa. Yes, Dr. David, simulan po natin ang mga tanong. May mga ulat na patuloy ang pagbaba ng water levels sa Angat Dam at iba pang mga dam sa bansa. Ano po ang kasalukuyang assessment ninyo ng NWRB sa sitwasyon ng ating water supply ngayong nasa tag-init pa rin po tayo, sir? Opo, no, sa kasalukuyan po, ang sitwasyon po natin, no, sa ayong ngayong umaga po, ang level po ng tubig sa Angat Dam ay nasa 173.4 na metro po, no, or meters. Ito ay halos 6 na metro na mas mababa po, no, dun sa minimum operating level na 180 meters po. At tumigit kumulang na 36 meters na mas mababa sa normal high water level na 200 meters. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ganito pong sitwasyon na mababa po, no, sa 180 meters na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, ang water supply po para sa NWSS or para matugunan po ang water supply ng Metro Manila at mga karating lugar, no, ilang lungsod po at bayan sa Bulacan, Rizal at Cavite, no. So sa ngayon po, para sa buwan ng Hunyo po ay inaprubahan ng NWRB ang alokasyon, no, na 50 cubic meters per second. At umaasa po tayo na itong alokasyon na ito ay sapat, no, sa ganitong panahon para po matugunan, no, yung pangailangan ng mga kababayan natin, particular po dito sa Metro Manila at karating lugar. Dr. David, mag-follow up question lang po ako, no. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, anong ibig sabihin ng 50 cubic meters per second? Malakas po ba yung buga ng tubig? Hihina siya sa karaniwan? Anong nararamdaman ng isang karaniwang gumagamit ng tubig? Ang 50 cubic meters per second po ay ito po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam, no? Yung sa dam mismo po, no? Hindi sa kung ano po yung dumadaloy sa ating mga poso, no? Ito po yung dami ng tubig, no? So ang isang ano po, no, ang sabi na po natin, ang isang cubic meter po halos mga 5 drum yan, no? 5 drum na ano na tubig po sa isang cubic meter. So ito po ay mga 50 cubic meters per second, halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no? At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugunan, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga karatig lugar po. Okay. Ibig sabihin na, Dr. David, hindi mawawalan ng tubig. Yun po ibig sabihin nun. Sa ngayon po, sa ganito pong sitwasyon na 50 cubic meters per second, umasa po tayo na normal ang magiging sitwasyon po, no, ng supply ng tubig, no, sa Metro Manila, lalo na po sa mga kabahayan po, no. Pero sa ngayon po, dahil na rin po, no, sa mababang level, no, medyo mababang level ng tubig mula sa minimum operating level, ay nagsasagawa na rin po ng contingency measures. Mas maaga po, no, kasi sa ngayon po ay nag-ulat na rin po ang pag-asa ng isang El Nino Alert Advisory. At sa ganitong sitwasyon po ay magsisimula daw po ito ng mga bandang Hunyo at Hulyo at maaaring tumagal po itong El Nino na to hanggang Disyembre or bago unang bahagi po ng 2027. Na ang nagiging isa pong nagiging resulta ng isang El Nino ay medyo mababa po yung mga pag-ulan na nararanasan mula sa normal. Kaya kailangan din po nating paghandaan ito at kasi po yung mga pag-ulan ang siya pong nagre-recharge o nagfi-fill up ng mga o nagre-refill po ng mga dams natin na siya naman pinamamahagi po sa ating mga consumers para sa Metro Manila po. Okay. Director, binanggit din po ang posibleng paggamit ng mga bagong water sources tulad ng Upper Wawa Dam sa Rizal. Pakipaliwanag po, ano po detalye nito? Tama po yun, no? Ito po naman ay isang magandang balita, no, sa kasalukuyang administrasyon po ay magiging operational na po, no, itong Upper Wawa Dam, no, bago po magtapos ang taon, no, early next year. At malaki po ang may tutulong nito kasi nga po kung mapasok man, no,
yung El Nino, no, sa bago magtapos ang taon hanggang sa unang bahagi ng taon, ay may mga alternative sources, no, o karagdagang tubig na po tayong mapagkukunan sa mga panahon po na yon. Pero sa kasalukuyan po, ay habang wala pa po yon, ay meron naman pong inapprova, no, ang NWRB na gamitin po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila na pwede pong makatulong kung sakali pong magkaroon ng additional na pangangailangan na tubig at magkaroon ng adjustment po sa alokasyon para sa Metro Manila water supply. Okay. Director, linawin po natin para po sa ating mga manonood, yung pong pagdadagdag ng 50 cubic meter, practical po ba yon since nakakita po tayo ng mababang operating level sa ating mga dam? Sa ngayon po, ang gusto ko binabagyan po kasi natin prioridad, no, yung water supply, no. So sa ngayon po ay para sa po kaalaman, ang isa rin pong umaasa diyan ng patubig galing po sa Angat Dam ay yung irigasyon po, no. Sa kasalukuyan po ay dahil natapos po yung tinatawag nilang dry cropping season no mga May 14, ay mula po nung May 15 ay suspendido po, no, yung releases or alokasyon ng tubig para po sa para po sa irigasyon. Kaya nga po ito sa ngayon po mula May hanggang July ay tinuturing po natin na conservation period ito, no, bago magsimula yung wet cropping season para sa irigasyon. Kaya sa ganitong panahon po ay mas binibigyan ho muna natin ng prioridad yung water supply at umaasa po tayo itong mga pag-ulan na darating nitong mga June or July ay maka-recover po ng sapat, no, yung Angat Dam para naman po matugunan natin yung karagdagang pangangailangan para po sa irigasyon. Dr. David, napahagingan nyo na po, no, yung usapin sa tag-ulan. May mga panawagan din po kasi para mas mapalakas yung water security sa pamamagitan ng rainwater harvesting, recycling, at pati rin yung usapin ng desalination. Ano po yung posisyon ng NWRB sa mga alternatibong solusyong ito? Tama po yun. Tayo naman po ay pinopromote natin. No? Particular po yung rainwater harvesting. No? Ano pong ibig sabihin nito? Sa kasalukuyan, no? Ito pong may mga nararanasan naman po tayo mga pag-ulan. No? Pero sa ngayon po ay hindi ito nakakaabot, no, doon po sa mga watershed natin. Particular po sa Angat Dam. Kung hindi po ito nakakaabot sa mga watershed po natin, pwede na rin po nating mapakinabangan ito, no? Kung pwede po nating i-harvest ito at ipunin ng maayos para naman po makatulong, no, sa karagdagang pangangailangan natin sa ating mga kabahayan po, no, at mas mababawasan po, no, yung pressure na paggamit natin ng tubig sa mga faucet po natin na nanggagaling po sa mga dams, particular po ang Angat Dam. So yung recycling po ay isa rin pong advokasya na pinupus na rin po natin, no? Yung mas maganda po talaga yung pagbabago, no, ng ugali natin kung paano ho natin gamitin ng tubig, no? Yung recycling or reuse, no, pag yung mga pinaghugasan po ng mga gulay, pwede po nating pandilig ng mga halaman yan or kung maaari po, no, yung mas maging responsable po sa paggamit ng tubig, no, yung mas bawasan po, no, huwag masyadong mag-aksaya. At yung mga leakage po, no, yung mga tagas po sa ating mga kabahayan, ay malaki po ang may tutulong niya, no, sa management po ng ating water supply na makakonsider po natin karagdagang mapagkukunan ng tubig bukod po sa mga dams po natin. Okay. Director, nabanggit mo kanina yung abiso ng pag-asa sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ngayon, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na magtipid ng tubig, pakipaliwanag po at pakibigyan diin gaano po ba kalaki ang posibleng epekto nito sa mga pangunahing dam sa ating bansa sakaling lumala ang El Nino? Ayon po sa pag-asa, no, ito pong El Nino na medyo nagbabadya po na posibleng makapasok ngayong taon na to ay lumalabas po parang strong El Nino siya, no, at baka nga po sabi baka maging very strong pa siya. Ano pong ibig sabihin nito? Magiging malaki po ang pagbabago, no, dun sa posibleng mga pag-ulan na maranasan po natin. Sabi nga ho natin, baka mas mababa po, no, sa mga normal na pag-ulan ang mararanasan po natin. Kasi nga po, umaasa po tayo sa mga pag-ulan, no, para po
ma-refill or ma-recharge yung mga dams natin. At kung magkakaroon ng mababa sa normal ang mga pag-ulan, ay nagiging issue po dun sa pag-recover, no? Itong sinasabi nga natin, pag tag-ulan, nagre-recover po yung mga dams po natin. Pero kung mababa sa normal po, no? Yung mga pag-ulan na mararanasan po natin, dulot na rin po ng El Nino, baka hindi po makarecover ng sapat, no? Yung mga dams po natin, nakakailanganin din naman natin sa mga susunod na buwan po natin mga pangangailangan sa water supply po. Kasama na rin po hanggang sa susunod na taon. Ayan, no? So, Dr. David, mensahe niyo lang po sa publiko upang maiwasan ang panik at mapanatili ang responsableng paggamit ng tubig habang patuloy na minomonitor ang mga dam sa bansa. Go ahead, sir. Opo, no? Ayon na rin po, no, sa direktiba ng ating DNR Secretary Juan Miguel Cuna, no? Ay may instruction po siya na i-monitor ng maigi itong development dito po sa mga dams po natin at magbigay ng regular reporting at palakasin po, no, yung mga conservation messaging natin, katulad nga rin po ng rainwater harvesting facilities at yung mas responsableng paggamit po ng tubig ay isa rin po sa mga layunin at panawagan natin sa mga kababayan. Ayusin ang mga tagas, bawasan ang hindi kinakailangang konsumo at i-reuse ang tubig kung maaari po. Ang kolektibong aksyon ay makakatulong po, no, upang mapatatag ang supply at mabawasan ang epekto ng El Nino po. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.